Pwede tapusin ko ang salita ko? Hindi ko po iniipit ang pondo ng SK at walang katotohanan ang kahit anong paratang na kumakalat laban sa akin. Bakit ko iipitin ang pondo ng SK? Hangarin ko nga dumami ang programa nila para sa kabataang Manileño. Alam nyo, gusto ko sanang sagutin kayo tulad ng dati. Kaso nalulungkot ako. Nalulungkot ako kung paano kayo magsalita. Parang hindi nyo na ako ginagalang. Hindi ko kayo pinipigilan magsalita. Kahit kailan hindi ko inadlangan ng freedom of expression ng kahit sino man sa inyo. Sana, maging magalang pa rin tayo sa isa't isa. Sana galangin nyo naman ako. Dahil hindi ko naman kayo binabastos, mga kasama. At para sagutin ang mga katanungan nyo nung nakaraang sesyon, pansamantalang ibinalik dati ang komite. Dahil hindi sapat na nagagampanan ng tungkulin para sa Committee on Youth Welfare and Sports Development at bilang presidente ng Federasyon ng Sangguniang Kabataan. Base sa records, ni minsan, hindi ka nagpatawag ng hearing para sa mga SK complaints, ni minsan, hindi ka nagpasa ng ordinansa para talakayin ng komite para sa kabataan sa Maynila. Sa session, magpapa-attendance ka lang, tapos aalis ka. Tingnan mo rin kung kumusta na ang naging performance mo dito sa konseho. Simula nang mahalal ka. At ang mas pinakamalaking pagkukulang mo, ay imbis na tapusin mo ang session at matuto ka mula sa mga kapwa mong magagaling na veteranong konsehal, tila halos lahat ng session days, late ka. O sadyang hindi mo tinatapos ang session. Inalal ka ng mga SK chairman para maging boses ng kabataan sa konseho. Pero ayon sa records ng ating konseho, sa loob ng 10 buwan, wala pa tayong ordinansang natalakay para sa kabataang Manileño na ipinaglalaban nyo rito. Nung araw ng session na pinagdidesisyonan na ibalik sa dating arrangement ng committee, ay dapat nandirito ka. Point of order, Nang Your Honor. mapaglaban mo ang sarili mo. Nandito ka nga, pero umalis ka naman ng maaga. Point Hindi of pa order, tapos ang Your session. Honor. Pwede tapusin ko ang salita ko? Binigyan ka ng pagkakataon na pamunuan ng committee ito, pero hindi mo binigyan ng hustisya ang tiwalang ibinigay sa iyo bilang representante ng Kabataang Maynila. Alam kong maraming problema ang kinakaharap ng federasyon ng Sangguniang Kabataan ngayon. Sana unahin mong bigyan lunas sa mga ito. Nang sa gayon, mas maging mabuti kang leader para sa kabataan. Ang hangarin ko lang ay mas maging magaling ka at matuto ka mula sa mga karanasan mo dito. Huwag mo sanang pabayaan ang tungkulin mo. Sabi mo nga, and I quote, Your Honor, ito pong tinanggalan yung committee sa akin ay applicable din sa mga SK chairman ng buong lungsod ng Maynila. So kung kaya nyong gawin sa akin, kaya nyo ring itong gawin sa barangay level. Sa paanong paraan kita tinanggal? Nag-rule lang ako sa desisyon na mas nakararami sa inyo? Naniniwala ako na kayo ang pag-asa ng bayan. Sana hindi mo ito makita bilang isang hadlang na dapat mong gampanan na tungkulin. Bagkus, pagkakataon ito para muling patunayan ang sarili mo sa mga kapwa mo SK. Sa ating mga kagalang-galang na kasama, alalayan po natin ang ating bunso. Bunso natin yan. Sa mga dapat niyang gawin bilang representante ng kabataan. Siya dapat ang tinitingala sa pagpapamalas ng kababaan at kabutihan ng loob bilang isang batang Manileño. Alang-alang sa iyo at sa mga kabataan ng Maynila na naniniwala pa rin sa kakayahan mo, handa akong kausapin ang mga kasamaan mo sa konseho. Nabigyan ka ng isa pang pagkakataon. Pero yan. Pakiusap ko lang sa iyo Sana naman kapag binigyan kanila ng isa pang pagkakataon,
You make bawi, anak. Sa akin, mga kasamang konsyal, mga anak, tingnan niyo sa sarili niyo ang mga performance niyo sa konsehong ito sa mga nakaraang araw. Nabigyan pansin niyo na ba ang mga issue na hinaharap ng ating lungsod? Na nakatulong na ba kayong mag-angat ng antas ng buhay ng Manileño sa pamamagitan ng legislatura? Sana nga ba napunta ang oras na dapat ay maglingkod tayo sa bayan? At makakaasa kayo na kahit anong mangyari, mananatili pa rin akong patas at magru-rule sa consensus ng nakararami sa inyo. Magru-rule sa consensus ng mas nakakarami sa inyo. Dahil yan ang tungkulin ko bilang presiding officer. Bagamat kayo ay nakakasakit na ng damdamin, tinuturing ko pa rin kayong mga anak, maski may mas matanda pa sa akin dito. Dahil pinalaki ako ng magulang namin na maging magalang sa kapwa. Kaya sana, huwag niyong isipin, ng kabaitan ko ay kahinaan ko. Dahil lahat ng sobra, may hangganan din. Baka makasakit pa ako ng damdamin at ayoko mangyari yon. Moto proprio, I will adjourn the session. Session adjourned!